beloved, Boss Mike, Cervera. Grabe itong ginagastos ng mga Duterte dito kay Digunyo. Sobra mga kababayan. Antindi nila mga kababayan ko. So eto na mga kababayan ko. Grabe. Lupit mga kababayan ng binayad ha. Oh, eto na. Pasok. Euros yung acceptance fee ng legal team from sitting at the top of the world na sisipain niya kung sino pati Diyos lahat. Pope minura from that summit, ngayon nandoon siya. Sana ma-depress nga siya. Maramdaman niya lahat ng pagkakamali niya na ginawa. Ako mga kababayan, pinanalangin pa na sana ma-depress. Malumbay, oo. Hanggang sa masiraan ng ulo si Digunyo. Sira na ulo nun pero dapat ma-reverse. Yung pagkasira ng ulo mga kababayan dapat yung tipong tinatalian na yung mga kamay. Oo, paharap, patalikod. Di ba? Tony Ninubla. Eto na. Pasok. May police visibility. Yung criminal, teka muna, may police doon. Marami ka ng crimes na ma-prevent. In short, what do you want to see from BBM, President Marcos Jr. in his legacy years and realistically, where should... Pakinggan nyo maigi to mga kababayan. Matindi daw po. Kotang-kota na ang Pangulong Bongbong Marcos kung pagdating ang pag-uusapan ay legasiya na iiwan ng ating buting Pangulo, wala pong iba kundi si Pangulong Bongbong Marcos. Pakinggan po ninyo itong sasambitin ni Trillanes. Opo alam nyo naman si Trillanes dati rin na ito hindi sumasang-ayon kay Pangulong Bongbong. Pero ngayon mga kababayan, ako'y nagulat. Nagulat sa kanyang sinabi rito na kotang-kota na, sobra pa sa kota ang legasiya na iiwan niya sa ating bansa pagka siya ay umalis na sa kanyang pwesto. Pakinggan nyo po mga kababayan ko. Nako, matindi to. Pakinggan nyo. Eto na. Crimes na ma-prevent. In short, what do you want to see from BBM, President Marcos Jr. in his legacy years and realistically, where should he stand on the 2028 question? Magiging part ng legacy niya na pinakulong niya si Digong. Na-restore yung democratic space. Pangalan si Sen Laila. Sa akin, kota na yun. The senior was vilified for being a strongman, pero the junior was the one who restored democratic space. Kita nyo mga kababayan, matindi no? Matindi, pinuri po! Pinuri ni Trillanes. Etong si Pangulong Bongbong Marcos. Grabe! Kotang-kota na at siya daw ang nakapag-bago o nag-restored ng alin? Ng democratic space sa ating bansa. Nako! Nanalo siya noong 2022. We were expecting the worst na continuation ito ng Duterte years. But iba'y nangyari. Malaki yung sinisingil niya every month. So, he needs to come up with paasa pleadings, ganyan. I'm not saying impossible ito. Can you tell gaano Naubo na ako. Napakainit ng tsaa mga kababayan. Sa tuwing nagla-live kasi ko, may tsaa, may kape, may tubig. So mga kababayan ko, ayan si Trillanes mismo may sabi, no? So ngayon, balikan natin si Digong. Pasok. Or like, okay, how many zeros are there? Well, ganito, base sa information Di umano, ano daw yung... Base sa information na naipasa sa akin by very credible sources, aabot ng 10 million euros yung acceptance fee ng legal team. 10 million euros. 10 million euros. So like just $12 to million assemble. almost, like something like that. 11. Oh, wow. Yeah. So lagpas sa kalating bilyon na pesos. Oo, lagpas sa kalahating bilyon mga kababayan. Etong acceptance fee ni Capman. Tapos sasabihin nila mga kababayan, wala daw silang pera. Wala daw silang mga kababayan. Kaya nagbebenta na ng bahay. Ang daming drama. So, ibig sabihin ako duda ko lang mga kababayan Hindi kaya
etong pinambayad sa acceptance fee ni Kapman, di kaya galing kaya no? Kay Alpotera. Kaya mga kababayan, kulang na lang asawahin ni Bastian eh. Oo, mga kababayan, malupit eh. May paganon-ganon pa oh. May paganon-ganon pa ng cake kay Alpotera oh. Kaya ba? Oo. Kaya ba? Oy, Maharlikan, baka hindi mo alam, baka mamaya ganun talaga ha. Ako opinyon ko lang. Hindi kaya kay Alpotera galing yung bayad sa abogado? Matindi no, mga kababayan? Oo, 670 million petot. Oo, yung alin. Yung acceptance fee pa lang yan. O, pakinggan ninyo. Bukod doon, meron pa. Oo, bukod doon, meron pa. Matindi. Acceptance fee lang yan. Acceptance fee. Oh. Ngayon, i-compare mo yan dun sa total na ginastos, let's say, ng mga ampatuans, nung kumuha sila ng iba't ibang lawyers, maapot din namang 500 million. Oh. Acceptance because Fortune ba yan? marami. Hindi, isa lang yon. Yeah. Marami pang iba. Marami pa, I think si Panelo is even one. Yung mga gusto mag-cash in na mga abogado, napakalaki ng acceptance fee. Bakit? Kasi they will devote their entire law firms doon. Hindi na sila kukuha ng kliyente for the next so many years. So kailangan, it should be worth it. Pangalawa, yung bukod pa dyan, meron Grabe no, saan galing ang pera ni Digong? Magkano ba ang sahod ng presidente kada buwan? Nako, grabe. Oo, tagong yaman ng mga Duterte eka rito. Nako! Grabe, sabi naman ni Noel Lamudo, grabe, sandamukal na pera. Nako! Repent ni Digong sa dos. Kaya ganyan ang sinasap. Nako! Parang luma na. Hindi, bagong-bago, GMHE. Luma, ako lang luma rito. Eto na. Madaling silang bumitaw ng pera. Nako! Oo! Saan nga ang tanong? Saan ang gagaling ang pera? Kung ang sinasabi nila ay wala na daw silang pera. Laging ang press release ng mga Duterte, awanti kwarta kunada. Pero, matindi Iba itong expose ni Trillanes. Bilyon, mga kababayan. Bilyon, oo, ang ibabayad. Halos 1 bilyon piso ang binayad dito sa kay Kapman. Matindi, matindi mga kababayan. Tuloy. pang monthly retainer. Yan. Oh, wow. Magkano monthly retainer? Ayan pakinggan ninyo. Magkano ang monthly retainer? Magkano ang per hour? Ganyan pakinggan ninyo. Monthly retainer. Tapos, yun na yung mga billable hours. Nako. Di umano, makano daw yung per hour. On average, 1,000 euros per hour. per hour. Oh, wow. Kasama na yan yung biyahe, Grabe 1,000 euros per hour. Tapos ang bilang nun, habang ikaw nag-CCR, kasama na yun. Oo. Habang ikaw naglalakad, papunta ron, kasama na yun. Matindi, no? Matindi. Eto, pakinggan ninyo. euros Per hour. per hour. Oh, wow. Kasama na yan yung biyahe, Kung nagbabiyahe, let's say, si Kaufman, from England to The Hague, yung total travel time niya, from lumabas siya ng bahay, nag-play, Nag-shower, lahat, nag-toothbrush. hanggang doon, binibil yan. Oh, wow. Per lawyer, may mga staff pa. Ganon. Then yung accommodation, first class accommodation, first class. Siyempre, first class lahat yan. Ako nga, sa no class. Siyempre sila, mga kababayan Dating presidenteng magnanakaw yung pagtatanggol. Alangan naman, na sa Chipipay lang na hotel yan. Siyempre, sasamantalahin nila yan. Magkano ang hotel ng mga nasa Europa? Mahal, napakamahal. Hindi ng bayaran dyan, mga kababayan
ano talaga, matitinding mga tao, yung mga bilyonaryo. Oo, yung mga tumitira lang o nagho-hotel sa mga first class na hotel. Tuloy. tickets, kahit bumili na economy, pero ang ibibil, siyempre, first class. Oh. Tapos, yung accommodation, security, transportation, lahat yan. Representation, hindi yan kakain sa mga, Current mga stand na mga to, di ba? O, kita nyo, yung mga abogado ni Digong, dahil bayad naman ni Digong, yung mga yan, ang pagkain mga kababayan, hindi turo-turo lang. Kung hindi sa mga mamahalin, ang kape, isang kape, dalawang kape, ha? Abay, umaabot ng 12,000. Kita nyo? Mga kababayan? Tapos ang pera ng taong bayan yung ginagastos niyan. O, kape lang yan. Samantalang napakarami nating mga kababayan na hindi nakakakain ng ilan, ng maghapon kahit isa lang. Minsan nalilipasan pa ng gutom. Minsan nagtsatsaga na lang mga kababayan, saan? Sa isang noodles para paghati-hatian ng membro ng pamilya na 5. Tapos yung pera natin na ninakaw, pinambabayad sa abogado, per hour mga kababayan, grabe, tende. Hindi na naawa sa sambayan ng Pilipino, mga kababayan ko. Ang pagkain niya sigurado, mababa mababa. Sa isang pakainan, mababa ang 6,000. Samantalang kayo na mga ninakawan, netong mga Duterte, alam nyo kung ano kinakain nyo, ay sasabihin ko pa ba, kayong mga bobot tanga na ninakawan, netong si Duterte, ano kinakain nyo? Di ba? Ano kaya kinakain ng mga yan? Pagpag? Tapos eto, si Duterte, para lang may magtanggol sa kanyang katarantaduhan, ang pinapakain, nako, yung hindi nyo pa natitikman. Diba? Grabe, no? Matindi. So, Because part of security reform is you make sure the bad people or people are not still sticking around. What is your read of that in terms of the reshuffling and cleaning up the president is doing right now? well, those are good steps. Pero meron kasing ibang naiwan pa, holdovers, kasi may security of tenure. Ngayon, ayaw naman kasing i-disregard na lang yung rules of the game, ika nga para lang ma-purge itong mga taong ito, then hindi ka na iba sa ginawa ni Duterte. So, pero ganun ang ginawa niya Naglagay siya ng mga, kumbaga yung rear guard action ni Digong, naglagay siya ng mga tao na may security of tenure para maproteksyonan siya. Alam mo, ang pinakang na lang dito, ang mga blessing was, remember si Kalida, gagawin dapat COA. Dating solicitor general. Oo. Buti nilang he got so sick, hindi, otherwise, may 7 years, yan. So, gagamitin yan to harass the enemy. So, yan, si Martires, nilagay yan for a purpose. So, and meron pa rin sa NAPOLCOM. But I think marginalized na lang. But sa PNP per se, ando doon pa rin yung mga pro-Duterte na part ng sindikato niya hindi pa totally natanggal. Meron pa rin naiwan. Which brings me to General Torre. I mean, I'm not saying this because we're friends, but to be honest, Senator Trillanes, I mean, everyone talks about T3, yung Tulfo 3 na hindi nangyari. Good morning kay Sir Ben Tulfo. T2 nangyari. But the other T2 I talk about is yung dalawang matapang. One is Trillanes, one is Torre. I mean, fairness to General Torre. I know maraming inggit sa kanya. Senator, tuwakbo ka na lang ng kahit Vice President. Di ba mga kababayan, Pilipino ako channel, no? O kaya senador, no? Ano kaya? Senator Trillanes, baka, kung gusto mo pa rin sa Caloocan, malay mo naman, kasi si Alo ngayon, mga kababayan, ginagaya niya na yung mga magagandang ginagawa ng Maynila at ng Pasig. Oo. Yung ngayon assiste ni Along, tama rin naman. Dapat ganun, mga kababayan. Oo, kung ano yung magaganda, sana gayahin mo na, Along.
Para naman may makita kami riyan na maganda. Hindi yon lagi na lang dati, puro pintura. Eh ngayon, nandyan, napagbigyan ka uli. O di, tuloy mo. Gayahin mo yung magandang ginagawa ni Isko, ni Vico Soto, ganyan. Tuloy. I mean, we all know, like, pinapaganan pa siya ng may ibang cabinet members. I don't want to talk about it, but in fairness to the guy, right? I mean, for him to go to the Commission on Human Rights and say, boss namin ng Commission on Human Rights on human rights issues, based on my own interviews and discussions with him. So yan, mga kababayan. Ano masasabi nyo rito? Una, mga kababayan, sabi ni Trillanes, kota na raw sa legasiya si Pangulo. Abay, saludo. At eto, mga kababayan, na tinalakay kung gaano kalaki yung ginagastos ni Duterte dito sa The Hague, mga kababayan. Abay, nalula ako. Malamang pati kayo. Nalula ako. Malamang pati kayo, mga kababayan. Nakakalula ho yung pera na ginagastos nila dyan sa pagtatanggol sa isang matanda na inaakusan ng pagnanakaw, pagpatay, pagtorture, at panggagahasa. Diba? Matindi, no? Yan ang mga DDS. Kung sino yung mga mamamatay tao, kung sino yung mga kriminal, yun ang pinagtatanggol. Mga kababayan ko, dito na lang ang ating palatuntunan. Sapagkat nandito na si Jax Demolay at nandyan na rin si Eliza, si Corazon Taiko. Kaya magpapaalam na ako. Oo. Maraming salamat po. Ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera, lagi nagsasabing, malin natin ang ating kapwa. Pagdasal po natin lagi ang ating bansa. At syempre, mga kababayan, magandang buhay para sa ating lahat. Thank you po. Our beloved Boss Mike Cervera.